Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito na may kaugnayan kay Shiba Inu. Kung saan ang sabi po rito ay Shiba Inu lead to Vitalik Buterin. That's how we do it. It's just the start. Kaya ayan, isa po itong reaction. Yan, or naging reaction ng lead developer ng Shiba Inu at yan po ay walang iba kundi si Ginoong Satoshi Kusama. Yan, ito po yung kanyang naging reaksyon sa inilabas na pahayag ni Ginoong Vitalik Buterin dito kay Shiba Inu. Sa mga hindi po nakakakilala kay Ginoong Vitalik Buterin ay siya po ang founder ng Ethereum. At ayan, kung pag napanood po ninyo yung aking nakalipas na balita tungkol dito kay Vitalik Buterin, yan, tungkol sa kanyang inilabas na pahayag tungkol dito kay Shiba Inu, ay yan, nagulat daw po siya dito kay Shiba Inu. Hindi niya kaakalain na ganito ang kahihinatnan ni Shiba Inu, kung saan ay ito ay lalago. Yan, hindi niya inaasahan na ito ay talagang magkakaroon ng matinding development at magiging isa sa mga top na mga cryptocurrencies. Kasi nung una raw ay inakala niya ay isa lamang daw po itong pump and dump na coin, na meme coin. Yan, kaya binaliwala po niya itong si Shiba Inu noon. Pero ngayon, gulat na gulat siya. At sabi niya ay na-outperform daw ni Shiba Inu yung kanyang expectation. Kaya ngayon ay syempre hindi po maiwasan na mapareact ang lead, ang Shiba Inu lead na si Ginoong Satoshi Kusama dito sa naging latest na pahayag ni Vitalik Buterin. Kaya yan po ang ating aalamin kung ano nga ba yung naging reaction ni Ginoong Satoshi Kusama dito. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po, Satoshi Kusama suggests that Shiba Inu is getting started after Vitalik Buterin confessed that SHIB outperformed his expectations. Kaya yan po yung naging reaction ni Ginoong Satoshi Kusama dito kay Ginoong Vitalik Buterin. Sabi po niya ay nag-uumpisa pa lamang itong si Shiba Inu. Yan, hindi mo pa nasasaksihan kung ano talaga ang pwedeng gawin or kung ano talaga ang pwedeng kung ano talaga ang kakayahan nitong si Shiba Inu. Umpisa pa lamang ang iyong nakikita. Yan, baka siguro ay talagang sobrang mapapahanga ka kung pag kanyang inilabas na yung kanyang full power. Yan, kasi itong si Ginoong Satoshi Kusama, mukhang fans po siya. Matinding fan po siya ng anime na yung Dragon Ball Z. Ayan, patay na po pala yung original na yung creator ng Dragon Ball Z. Kaya ayan, yung mga fans, yung community po ng Dragon Ball Z ay nagluluksa. Ayan. Sabi dito, earlier today, Buterin admitted that Shiba Inu exceeded his expectations even though he expected the token to crash by 100 times. Kaya yan na nga. Itong si Ginoong Vitalik Buterin ay yan pong muli. Talagang in-exceed or linampasan ni Shiba Inu yung kanyang expectation. Kasi nung una ay ang kala ni Ginoong Vitalik Buterin ay isa itong pump and dump na meme coin. Na yan, syempre nung unang labas ay medyo maganda pa. Pero hindi raw po ito magtatagal ay babagsak ito ng 100 times. While the Ethereum founder sent 410 trillion SHIB to a dead wallet, he donated the rest to non-profit organization. Ayan, nagkaroon po siya ng 410 na trillion na Shiba Inu tokens kasi dinonate po yan ng creator ng Shiba Inu na si Ryoshi. Binigay po sa kanya bilang regalo. Pagkatapos binigay po ni Ryoshi ito, ay dyan na po na rin naglaho itong si Ryoshi. Yan, kasi plano talaga ni Ginoong Ryoshi na maging decentralized itong si Shiba Inu. Yung wala talagang kumokontrol. Kaya binitawan po niya ang si Shiba Inu at ayan, naglaho na parang bula. Ngayon yung natanggap po ni Ginoong Vitalik Buterin na 410 trillion na SHIB ay sined po niya ito sa dead wallet. Yung iba ay dinonate po niya, pinamigay po niya sa mga charity organizations.
Explaining the rationale behind the donation, Buterin revealed that he expected SHIB to crash over 100 times after he received the 500 trillion tokens. Yan na nga, yung sinabi ko kanina. Nung matanggap po niya yung regalo ni Ginoong Ryoshi na 500 trillion na Shiba Inu tokens, ay inaasahan daw po niya na ito ay babagsak ng 100 times. Kaya yan, dahil sa wala siyang tiwala rito ay hindi man lamang siya nag-hold or hindi man lamang niya ito hinawakan. Ayan, sinunog niya tapos pinamigay niya. Consequently, he hurriedly donated the tokens to the organizations with the hope that they would cash out between 10 to 25 million dollars. Kaya ayan, yung dahilan naman po kung bakit niya dinonate yung iba sa mga ito ay at least kung pag ito ay bago mag-crash yung kanyang price ay at least mapakinabangan daw ng mga charity organizations yung kanyang dinonate na ito. At least makakuha man lamang daw sila ng 10 to 25 million dollars. However, Buterin's expectation did not come through as Shiba Inu showed resilience and has continued to rank among the leading crypto assets globally. Kaya ayun nga lang, at nagkamali po yung expectation or yung inaasahan ni Buterin na mangyayari dito kay Shiba Inu sapagkat hindi po siya nag-collapse. Ayan, patuloy po siyang naging matatag at napabilang sa mga leading na crypto assets dito sa buong mundo. Kaya ayan, ito po yung actual na naging reaction naman ni Ginoong Satoshi Kusama. Reacting, Kusama issued a bullish comment stating SHIB strong. He also attached a GIF to the tweet with the caption, "That's how we do it. It's just start." Ayan, yan po yung actual na tweet ni Ginoong Satoshi Kusama. Ayan, SHIB Army strong. Yan. Ibig po sabihin ay talagang malakas ang SHIB Army or ang community ng Shiba Inu. Kaya hindi po siya basta-basta magko-collapse. Kaya hanggang ngayon ay pinatunayan niya na talagang malakas ang Shiba Inu. Kaya with Shiba Inu gradually shedding its meme coin title and embracing utility, SHIB has now been ranked among the crypto assets to invest in during this bull run. Kaya yan, ang isa na rin po sa hindi nagustuhan raw ni Ginoong Vitalik Buterin dito kay Shiba Inu ay nung umpisa ay wala daw po kasi itong gamit. Wala siyang use cases or real world use. Ayan. Pero ngayon itong si Shiba Inu ay unti-unti na po niyang tinatanggal ang kanyang title bilang isang meme coin sapagkat dumarami na po ang kanyang mga utilities. Dami po niyang mga projects ngayon. Meron pa siyang Shibarium at ngayon ay meron pa siyang metaverse at yan kung ano-ano pa. Sobrang dami ng kanyang projects. Pero ayon po sa mga developers ng Shiba Inu ay hindi po nila tatanggalin yung kanilang title bilang isang meme coin. Yan, kasi dyan naman po talaga sila galing. Maski marami na silang mga use cases ay hindi nila kakalimutan kung saan sila galing, kung saan ay si Shiba Inu ay isang meme coin. Kaya ayan, maganda po yan kasi meron ngayong kasabihan na ang hindi marunong lumingon sa kanilang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanilang paroroonan. As reported earlier, prominent billionaire magazine Forbes listed Shiba Inu among the top 10 crypto assets suitable for investment this month. Kaya ayan, maging ang Forbes magazine na ayan, kilalang kilala po ito. Ayan, sa kanilang mga listings. At ayon po dito kay Forbes ay kasama po sa top 10 itong si Shiba Inu sa magagandang crypto assets para mag-invest sa buwan na ito. Kaya yan po ulit ang part 2 ng tungkol dito kay Shiba Inu at itong ang founder ng Ethereum na si Ginoong Vitalik Buterin. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.